What's up mga kababayan, kamusta kayo dyan? So welcome back nga pala sa ating channel dito sa Kuya Dens TV. So kakagaling ko nga pala lang dito sa Toyota. Nagpapalit tayo ng change tire para sa summer tire natin dahil magsa-summer na nga at napakaganda nga ng panahon ngayong araw na to. So katapos lang natin magpapalit. Alam nyo ba kung magkano yung binayaran ko ngayong sa pag-change tire? Dahil wala tayong rim, kaya alam nyo kung magkano? $143 po ang ating binayaran dito sa Toyota, dito malapit sa amin sa may Summerside. Malapit daw pero isang oras ang drive mula sa amin. Pero ganun po talaga, kaya kailangan kong dalhin sa dealer yung sasakyan dahil wala tayong rim at saka maganda rin yung kanilang maganda na rin yung doon tayo magpapapalit ng gulong dahil nga almost magwa 1 year pa nga lang tong sasakyan natin. Kaya siyempre kailangan pa rin natin pag-ingatan dahil medyo malaki-laki at medyo mabigat din sa bulsa pag binabayar natin by weekly. Kaya ganoon talaga, pag winter kasi yung gulong mo sayang naman pag gagamitin mo ng summer. Kaya kailangan magpapalit, kaya dalawa ang gulong dito sa Canada, isang pang winter tire tsaka isang summer tire. Hindi naman pwede yung pang summer kasi dudulas ka sa snow pagka winter, di ba? Kaya kailangan mo talagang magpapalit ng gulong. Alam nyo ba mga kababayan, itong sasakyan to ay sasakyan to bago pa kasi mag 1 year pa nga lang. Dati tinarid ko kasi itong yung una kong sasakyan na Pacifica. So pinalta ko ng Toyota. Kung tutuusin talaga, Toyota talaga yung gusto ko nagkataon na kala ko yung parents ko dito mapunta sa PAI dahil nga na-approve sila ng visa para pumunta rito. Nagkataon nagkasakit yung airpot ko. So napag-desisyon na magkapatid na doon na lang yung parents ko sa Alberta tumira para at least city doon, maraming gagalaan, tsaka para hindi sila na maboring kaysa dito sa Prince Edward Island sa PAI. Kasi nga probinsya rito, halos wala kang magalaan dito lalo sa sa lugar namin dahil nga halos puno at halos wala akong kapitbahay doon, malayo yung kapitbahay doon. Hindi guys, sa Alberta marami kang papasyalan, may mga mall, basta marami papasyalan sa Alberta, tsaka marami kang makakausap doon ng mga tao. Dito nga pala mga kababayan yung daan. Kung makakita nyo, papakita ko lang yung mga daan dito kung gaano ka hindi man kalawak yung daan, pero hindi siya traffic dahil hindi nga city rito sa lugar namin. Napakaluwag ng daan, napakasarap pati mag-drive dito. Kaya yung mga hindi marunong mag-drive sa Pilipinas, so nagpunta rito, yung asawa ko, yung kapatid ng asawa ko, yung asawa ng kapatid ng asawa ko, yung pisang ko, halos dito sila natuto kasi kailangan nila talagang matuto mag-drive dito dahil nga wala ditong bus, walang tricycle, wala talaga. Kaya ikaw ang gagawa ng paraan sa sarili mo para matuto ka mag-drive at para makapasok ka sa trabaho dahil hindi ka nang basta aasa na lang sa ibang kasama mo na laging makikisakay, di ba? Lalo na pag may gusto kang puntahan dahil wala nga sasakyan dito na transportation na gaya sa atin na merong bus, jeep, tricycle, motor, gano'n, etc. na pwede mo sakyan dito. Lalo na pagka winter, napakahirap pagka winter dito pag wala kang sasakyan. So drive lang muna tayo mga kababayan. What's up mga kababayan? So magpapagusali na nga pala muna tayo ngayon dahil nasa kalahati na yung gas natin. At alam nyo ba na mahal yung gasolina $2 na per liter yung gasolina na regular. Kaya ganoon sila namin ay itong Supreme. So 20.98 yung ating gugusulinan nyo. So napakahangin nga pala ngayong araw na to mga kababayan. So alam nyo ba mga kababayan na pagka magagas ka dito sa Canada,
ikaw yung sarili mong ano, ikaw yung magagas sa sarili mo sa sasakyan, hindi guys sa atin na merong gasoline boy. Oh, di ba? Yung merong naggugusalina kada sa sasakyan. Pero dito, sarili mo. Ikaw yung maggugusalina. Kaya meron talaga rito. Tsaka maging honest ka lang na ano, magbayad. Pagka hindi ka nagbayad, siguradong pagkakalagyan ka dahil may mga camera rito. Kaya kailangan mo talaga magbayad. Tsaka monitor talaga nila kung magkano yung gisinalit. So yun nga mga kababayan, tapos na tayo mag-gas. Magbabayad lang muna tayo dito sa loob ng gasolinahan. Hi! Good, you. Number 4 for gas? Yeah. So yun mga kababayan, ang napag-gas nga pala natin ngayon ay $85 yung ginas natin ngayon dito sa ating sasakyan. So yun, balik na ulit tayo pagdatrip mga kababayan. So yun mga kababayan, dito na ulit tayo sa sasakyan at balik pagdadrive na ulit tayo sa ating bahay. So almost ano pa, I think 40 or 30 minutes. I think 40 minutes pa. So let's go. Yun mga kababayan, nandito na nga tayo sa bahay. Kakarating lang natin. Almost 1 hour tayo nag-drive. Sa wakas nakarating din tayo sa ating bahay. Ito. Yan nga pala mga kababayan ang ating munting bahay. Semi-trailer siya. At ayun ang ating mini farm. At nandito nga pala si Hachi. Diba Hachi? Where are you? Where are you Hachi? Ayun si Hachi. Yun o, may cone kasi meron siyang hotspot. O, diba Hachi? How are you Hachi? Ha? Pakis mo na sa dati. Wow! Yan pala si Hachi, may cone dahil meron siyang hotspot. Ang dami niyang hotspot sa paa, dalawa. Tapos meron sa tiyan. Diba Hachi? Ha? Kaya ka ano, nagka-hotspot dahil gulong ka ng gulong dyan sa lupa. Hi Yuki! Hi Button! Oh, papakay ka naman, nagunat ka naman. Hi Yuki! Hi Button! Oo! Ha? No? Hello mga kababayan, so yun yan, nakakarating lang natin sa bahay and then mag-harvest nga pala tayo ng itlog. So ipapakita ko nga lang pala sa inyo mga kababayan yung dati nating garden dito sa amin. Ito nga pala mga kababayan yung garden natin last year. So may mga tanim dyang snow beans at may kamatis, meron ding pipino. Ito yung mga kamatis, talong, tsaka yung sili. Ito yung apat na punong to ay ubas. So hindi ko alam kung maililipat ko pa siya kasi sobrang dikit-dikit yung tanim ko na ubas. Napala na parang nagapa nga pala yung ubas na yan. Hindi pala parang nagapang, talaga nagapa nga pala. Kaya ewan ko lang kung pwede ko siyang ilipat or hindi kasi baka kasi mamatay, sayang naman. Then yan yung ating mga natirang tanim noong last year. And then ito nga pala yung sibuyas na malaki. Alam nyo ba yung sibuyas na yan? Ang bunga niyan is sa taas. Namunga yan sa taas. Hindi ko alam kung bakit nabunga yan sa taas ang sibuyas na yan. So yun na, papakita lang natin. Pero this year hindi na tayo magtatanim. Gagawa na ulit tayo ng bagong garden dito. Dito ang balak namin. Dito tayo magtatayo ng garden. Lalagyan ko lang siya ng frame. Ano ba tawag dun? Basta yung frame na nakahoy. Tapos lalagyan ng lupa. Kasi ang hirap din magbungkal ng lupa dun. Tapos tatanggal ka pa ng mga damo. Dito maglalagay ka ng lupa. Gagawa lang ako ng frame. Marami na akong dyan, kahoy. So yun, mag-harvest tayo ng ating itlog. At saka magpapatukan rin tayo ng ating manok.
So ito nga mga kababayan, magpapatukan muna tayo ng ating mga manok na makukulit. So bali pinalta ko nga pala yun ng patukaan dati kung nakita nyo dati sa video ko na meron ditong balde tapos may butas na lagyan ng patukaan. Ngayon pinalta ko siya. Ito na lang kasi sabi nung nagkalaga din ng manok, pag daw nasusobrahan sa patuka yung manok, nababasagan daw ng itlog sa loob. Kaya pala yung dalawa kong manok dati ay namatay. Siguro nga nasobrahan din sa patuka nila na daming tinutukang pagkain. Kaya siguro namatay, nabasagan ng itlog sa loob. So yan. Kaya pinagtan ko lang, yan lang ang ginawa kong patukaan. Then ito nga yung inuman nila, papalitan natin ng tubig, tsaka yan. Ito inalagyan ng mga kanin-kanin pagka may mga kanin. And then ito, may nalaglag pang itlog rito sa baba, oh. Uy natin, yan. Itlog. Tsaka yan, na-harvestin natin dyan mamaya yung mga itlog na yan. So yan mga kababayan, tapos na tayo mag-harvest ng ating itlog. So naka 12 nga lang pala tayong itlog ngayong araw na to. So medyo malakas nga palang hangin ngayon dito sa aming lugar. And then syempre sana wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil bago pa lang tayo sa aking YouTube channel. At pasensyahan nyo rin po yung video ko at sa panalita ko dito sa ating channel dahil bago ang pangalan po tayo. Sana suportahan nyo po yung aking video. At yun lang mga kababayan, ingat lagi lalo sa ating mga OFW. Salute!